Pag minsan ay wala, minsan ay meron. Hindi magkakaparis na araw. Hindi laging buenas. Maswerte yan din. Kanina nanisid kami. Ang aming ginawa ay popras. Yung mga nahulog baga. Dito sa Dalahican, bayan ng Lucena, ang dagat ay hindi lang kabuhayan. Ito ay kasaysayan, kultura, at kinabukasan. Sa bawat buhos ng alon, may kwento ng pangarap. Sa bawat lambat, may buhay na nakataya. Sa baybayin ng isang tahimik na barangay, may isang taong halos kalahati ng kanyang buhay ay inilaan sa dagat. Mang Andres, gano'ng katagal na po kayo nangingisda? Aba, tagal-tagal na rin. Parang mga 20 years. 20 years na po. Opo. Para niyo po bang ikwento sa amin kung paano niyo po ginagawa yung pangingisda? Ay, ang sinasanayan ko yan, pana talaga yung aking Pana po. O, Tapos nag-evolve na lang din po sa lambat. ayun. Pwede naman kung halimbawa pwede naman ang pagka minsan ay naglalambat din kami. Kung basta pwede makahuli ng isda na pana, ganyan. Pag minsan nangunga kami ng may mga shell. Ganun. Sa paglipas po ng panahon, masasabi niyo po bang mas na-improve po yung pangingisda niyo po? Nung una yun. Noong una po, Oo, nung mga una pang ngayon dahil sa dumami nga ang tao, mas na nauubos ang isda. nagkakaroon po Oo. ng At saka pati ang isda, wala na rito sa tabi, halos nasa laot na. So masasabi niyo po talagang habang tumatagal yung panahon, parang meron din pong mga masasamang epekto yung Marami. Kasi parang madumi na yung dagat. Ang ilalim. Nagkakaroon ng mga basura, andiyan yung mga langis na lutang, at saka habang dumadami ang tao, nasasalaula ang lugar. Bilang pong mangingisda, pinagsisisihan niyo po bang naging mangingisda po kayo? Or proud na proud po kayo bilang mangingisda? Proud ako sapagkat yan ay sarili kong aral. Diyan ko nakukuha ang ikinabubuhay ng pamilya ko sa pangisda. Huwag laang dadaan yung masasamang panahon. Ang kanyang anak, si Gilbert Garate, 32 taong gulang, 13 taon nang sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Mula pa lamang sa edad na 12, sinanay na siya ni Mang Andres sa mundo ng pangingisda. Kilala si Kuya Gilbert sa kanilang lugar bilang bihasa sa ilalim ng dagat. Kapag may nahulog sa laot, siya ang unang tinatawag. Ipinakita rin niya sa amin kung paano linisin ang sea urchin o saluot. Kailangan pinapagpag. Para mawala yung po. Papagpagin mo. Mula sa masusing pagsisid hanggang sa maingat na paglilinis, bawat timba na nagkakahalaga ng 300 piso, patunay ng kanyang tiyaga at kasanayan. Para kay Kuya Gilbert, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan. Ito'y bahagi na ng kanyang pagkatao. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano niyo po ginagawa ang pangingisda? Namamana, nanalubong din sa mga career, mga pangulong, sa mga kakilala. Binibigyan kami. Pero pinagbawal na rin po yung paggamit po ng dinamita po dito, Hindi naman kami gumagamit ng ganun. Opo. Maaari niyo po bang ibahagi po sa amin kung paano niyo po naging hanap buhay ang pangingisda dito sa Dalahican? Pagi. Opo. Simula bata po ba kayo, ito na po yung hanap buhay po ng inyong Sama na ako ama? ng ama ko. 12 anyos pa lang dito.
Pero nangarap po ba kayo na hindi po pangingisda yung kinalakihan po ninyo sa future, or ito na po talaga po yung gusto nyo po ninyo? Nangarap din. Ganito ang aming ngayon, hanap buhay. Dati, ang pangarap mo dati nyo na kayo naging dati yung waiter raw dati sa bayan yan. Bago po kayo dumaan sa pangingisda. Hmm. Ano na po ang pagkakaiba po ng pangingisda noon at ngayon? Ngayon, ang dami ngayong mga ang dami ngayong iba-ibang palakayan, naglalambat, namumutok, ganyan. Dati po ba ay marami pa rin pong huli kaysa po ngayon, or ngayon po ay mas marami Ngayon ay dumami ngayon ng tao, medyo bago makadami talaga. Sikap muna, tiyaga rin talaga sa paghahanap bago ako makarami. Pag ikaw ay hindi matyaga, wala kang huli. talagang isang kahit isang tuka po? Oo, mahirap din. Magkano po kaya ang kinikita po ninyo sa isang hulihan po sa bagsakan po? Pinaka mababay 300, 500, pinakataas. Sapat po kaya to sa pang-araw-araw po ninyo, sa pamilya po ninyo? Pinagkakasya na lang. Yung ganong kinikita, pang araw-araw. So, sunod na laot, hanap ulit. Bago. Para maging sapat sa buhay. Ang bili ng bigas, ang ulang naman. Ilang oras po kayo bago makapagpadala po sa bagsakan? Pagkalaot po ninyo? Umaalis kami rito ng alas 7. Umuwi ako minsan ng alas 3. Talagang maghapon po pala tapos hindi pa po minsan sapat yung kinikita po sa araw-araw. Sapat na rin. Aming pinagkakasya. Pang araw-araw. Ano po ang nararamdaman po ninyo minsan po ay mababa o mataas po yung nakukuha po ninyong kita? Iisip ko na lang, ganyan talagang buhay. Susunod ay ulit. Maghahanap na naman. May bago. Sabi na pag may tiyaga, may nilaga. Tama nga po. Nakarating kami sa kabilang bahagi ng lugar kung saan ibinabagsak ang mga isda. Magtatanong lang po kami. Saan po ba nyo dadalhin po itong mga isda po na ito? Sa Bicol. Bicol po. Usually gano'n po katagal po yung biyahe papuntang Bicol? 8 hours. 8 hours po. Simula po dito po sa Dalahican. Madaligan. 8 hours. Matagal din po pala. Kalakip ng biyaya na binibigay ng karagatan ay ang krisis na kinakaharap ng mga mangingisda at komunidad. Sa lahat ng aming napagtanungan, iisa ang sagot. Iisa ang laman. Iisa ang daing sa bawat kwento. Mga suliraning hindi na bago. Polusyon, pabago-bagong panahon. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagdami ng bangkang sabay lumulubog sa pangarap. Marami na raw ang mangingisda sa lugar, kaya't ang huli tila nag-aagawan sa hangin at dagat. Narito tayo ngayon sa Lukban Fish Market kung saan araw-araw ay buhay na buhay ang kalakalan ng isda at iba pang pagkaing dagat. Unahin nating kilalanin si Nanay Marilyn Badilla, 59 taong gulang, isang residente sa Pineda, Barangay Ayuti at mahigit 29 taon nang nagtitinda ng isda. Sa likod ng kanyang ngiti at sigla sa pagtitinda, may mga kwento siyang nais ibahagi tungkol sa kanyang araw-araw na buhay, mga hamon sa pagtitinda at ang kanyang mga pangarap para sa industriya ng pangingisda. Anong oras po kayo nagtitinda dito? Napunta kami dito ay mga alas 4, hindi pare-parehong oras. Alas 4, alas 5 ng maga. So ano po yung nagiging epekto nito sa pang-araw-araw niyo po pamumuhay po? Okay lang. Pag nakaka-absorb din sa mga gastusin. Po yung mga naging problema or na ano niyo po ba dito? Marami pa sa problema, marami.
Ay, ano po? Sabi mo. Kumbaga sa problema. Marami. Marami. Kasi sa problema, marami meron pong tungkol sa pera, meron mga suki din mga pero mga barat, mga gari-gari. Meron pong Yun po. yun ang araw-araw namin ko yan. Ay, di ba po, nagkakameron din po tayong mga inflation, mga ganun po. Paano po siya, pagtaas po ng presyo, ganun po, paano po siya nakakapekto po dito sa mga customer po? Yung tataas yung presyo. Nakakaya din naman bumili ng mga customer ng mahal eh. Ay, Pag di, nag-380 na ang galunggong, nabili pa rin sila. Nag-380 nga ang galunggong, nabili pa rin sila. di naman po siya nakakapekto sa Di naman. Okay lang naman yun. Pagka naman, hindi naman laging araw-araw mataas ang presyo ng isda. Pagka ganun may nababa, nataas. Pag mura din naman. Tao din naman ninan. Pag mahalang isda, alam nila yun. Kung gano'ng kamahal ang isda. Di ba po 29 years na nga po kayo dito? 30 years na ako nagtitinda. 30. So, kung pwede ko lang pong tanungin kung okay lang po na ano na po yung naipundar nyo sa pagtitinda po na? Ako'y nag-re-rentol, kumuha ng rentol na bahay. Mga gamit. Pag wala naman, para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kasama ko lahat ang aking mga anak sa bahay, sa isang bahay. Number 1, kung sariwa ang mga tinda nila. Tapos, siyempre, binubuklat-buklat yung mga mata, ganito, ihasang, tinitingnan namin yan. Kung para malaman namin kung sariwa o hindi. Ganun. Paano po siya malalaman na sariwa? Kasi dapat pulang-pula siya. Pulang-pula po yung hasa. Yan, kaganyan, fresh na fresh yan. Mm. O, tapos yung mata, hindi duling. Ay, may sinasabi po na pag yung mata daw po yung mapula, may sore eyes daw po. Opo. Ay, lang po yun, napuwing. Joke lang yun, napuwing. Hindi talagang ganun, karamihan. Yun ang tinitingnan. Pula, mata at hasa. Tsaka ginaganyan na pinipindot-pindot. Pag sobrang malambot, parang nabukasan na yun. Parang ganun. Ano po talaga dapat yung texture ng sa isda po? Siyempre, ganun matigas. Hindi pa siya lumulubog yung ganun. Pag hawak mo ganun. Fresh yan. Di ba bilang isa pong customer, nagkakameron po ng pagtaas at saka pagbaba po ng price po na isda. Paano po yun nakakapekto sa inyo bilang isang Siyempre, customer? sa mamimili, medyo nahihirapan siyempre sa budget. Parang ang expected namin ay mura, tapos biglang mahal pala. Yun, malilis ang mabibili namin. Oh. At ang hanap talaga ng mamimili kung saan makakamura. Na maganda ang paninda kahit mura. Meron kasi mura, hindi naman quality. Kaya hindi rin. Para sa amin talaga yung mas maganda yung sariwa. Or siyempre kakainin, yan, kumbaga satisfied ka. Bago kami pumunta sa dalahigan, akala ng iba, ang pangingisda ay simpleng kabuhayan lang. Pero ngayon, naiintindihan ko na ito ay isang buhay na panata. Panatang gumising na madaling araw kahit malamig ang hangin. Panatang magtanim ng lambat kahit walang katiyakan kung may huli. Panatang alagaan ng tubig kahit minsan ito'y tila nakakalimot bumalik ng biyaya. Sa kwento ni Mang Andres at ng kanyang anak na si Kuya Gilbert, nakita namin ang tunay na mukha ng sakripisyo. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti, may bigat ng tanong. Hanggang kailan ko pa ito kayang gawin? Sa dagat na malawak sila'y naglalakbay. Sa ilalim ng mainit na araw ay naghahanap ng ikabubuhay. Ang panata ng bawat mangingisda, umuwi mang mayroon o wala, ang mahalaga ay bakas ang ngiti sa muka. Di alintana ang hirap na dinanas. Kaya't bilang kabataang nakamasib, natuto at namulat sa realidad na maraming mangingisda ang umaasa sa kaalamang minan. Ngunit sa panahong puno ng hamon at pagbabago, kailangan na rin ng makabago at siyentipikong pagsasanay.
Paano aalagaan ng palaisda? Kailan dapat magpakain ng Di dapat ang mangingisda ang laging huling nakikinabang. Bigyan sila ng makabagong gamit, tulong pinansyal, at direktang akses sa merkado para sa kanilang produkto. Ang kita ay hindi dapat laging salat. Ang biyaya ng dagat, dapat patas ang hatian. Dapat din isaisip na ang isda ay hindi basta-basta nabubuhay. Kung marumi ang tubig, patuloy ang paggamit ng dinamita. Paano pa ito lalaki at dadami? Ang dagat ay hindi pag-aari ng iilan. Ito'y pamana para sa lahat at responsibilidad ng bawat isa. Ang karagatan ay yaman para sa mangingisda at mamamayan. Libreng handog ng kalikasan ng isda, kaya't nararapat ding alagaan ito ng walang kapalit. Lahat tayo ay may malaking papel na dapat gampanan sa pangangalaga ng ating karagatan. Kumilos ng tama, umaksyon, para maiwasan ang suliranin sa climate change at populasyon. Ang susunod sa kinabukasan ng mga mangingisda ay kaalaman. Hindi sapat ang kasanayan lang. Dapat may gabay, teknolohiya at edukasyon. Mula sa proseso ng tamang pangitlog ng isda hanggang sa wastong paghuli, bawat hakbang ay may kaakibat na epekto. Kaya ating pagkaingatan hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa susunod na henerasyon. Kaya't sa pagtatapos ng aming paglalakbay, nais naming ipaabot ang pasasalamat at pagpupugay Sa lahat ng mga mangingisda, sa kanilang kwento at buhay, na nagbigay hindi lamang ng aral kundi pag-asa at inspirasyon. Pagmamahal sa kalikasan ang tunay na anyo ng pagmamahal sa bayan. Ang kwento ng bawat mangingisda ay hindi rito nagtatapos. Ito ay patuloy na isusulat araw-araw sa bawat alon. Sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag